tinawagan ako dito. Kakalabas ko lang ng work, kakadating ko lang. At Dali ko lang ganun ako din, kasi patulog na ako eh. Biglang ganun may din ako, tumawag first sa time ko. bago. Ganun din ako eh. First time. Oo nga, noon lang ako nakaraan, parang kahapon, nag-text ako, nag-try lang naman. Pero, Ga- ito na nga. Ganun din ako, parehas tayo. Hindi ko ina-expect talaga ng tawagan bigla-bigla dito. Taga-saan ka? Taga Mindanao ako, ma'am. Wala, napakalayo, Diyos mio. Dito ako sa Wala. Cavite. Cavite niya ako. Sa Cagayan de Oro City naman po ako. Lago. Layo talaga. Layo. Ako dito, Nani- talagang Cavite niya. Dito talaga ako, dito lahat ng relatives ko sa General Trias. Lumad ka talagang taga Cavite, ma'am? Cavite niya, puro. Saan po kayo sa Cavite, ma'am? Sa Buenavista, General Trias. Mm. Sir, bitawan nyo lang po yung mic, sir. Bitawan lang po. Malayo po ba yan sa GMA? Ay, di lang ng Cavite yung GMA eh. Dito din lang. Malapit din. Ilan na anak niyo, ma'am? Ang anak ko, 2. Parehas na silang may asawa. Yung panganay ko, parang 32, yung bunso, 27. Lalaki na. Ilan taon na po kayo ngayon? Tanda na ako. Ilan taon na? Matanda na. Na mas matanda pa siguro ako sa iyo eh. Mga ganun na ako next month, 49. 52 naman po ako, ma'am. Okay. Ganun talaga. Dumadating talaga yun sa amin. Maya po na rin. May apo na ako. Bali, ang apo ko 5 na. 3 doon sa babae. Tapos, 2 naman doon sa lalaki. Kaya 5. Pero nakabukod naman sila lahat. Doon sila. Mabuti yung may bukod-bukod para alam nila kung paano mamuhay ng sa kanila lang. Pero at the same time naman, andito pa din ako. Di ba nga, hindi naman natatapos ang pagiging magulang. Hindi ta- pwede. Sabi ganun nung talaga. iba, pagka may mga asawa na yung mga anak mo, tapos na yung obligasyon mo, hindi natatapos ang pagiging magulang sa anak. Hanggang buhay ka, yung obligasyon mo bilang magulang, andyan pa din. Talaga. Tsaka syempre, sino ba ang tutulong sa mga anak, diba? Kundi magulang. Kasi may mga magulang naman kasi na hindi pare-parehas ang opinyon or katwiran. Yung husband mo, ma'am, nasaan ngayon yung husband mo? Ayan. Nag-asawa ng iba. Pero nandyan pa rin sa sa Cavite. Dito din. Parang childhood sweetheart ko siya. We've been together for almost 22 years. 22 years na kayong hiwalay? No, 22 years kaming nagsama, 14 years na kaming hiwalay. Tagal na rin pala. Kaya lang, alam mo naman ang mga bagay na na pagkakasunduan. Ako kasi ito yung iba yung katwiran ko. Nung nag-asawa ako, siyempre bata pa ako nung nag-asawa. Hindi mo naman i-expect na ganun pala yung mangyayari. Pero hindi ko naman pinagsisihan kasi nagkaroon naman ako ng anak na 2. Yung dati pa, kasi sabi ko, kahit bata pa kami naging mag-asawa, paninindigan namin. Hindi namin pwedeng i-tolerate yung sinasabi ng ibang tao na, mga bata pa yan, maghihiwala yan. Hindi yun ang inanok ko sa isip ko. Sabi ko sa kanya, mag-asawa tayo ng bata pa, mamamatay tayo ng matanda na parehas tayo, nasabay tayo.
Kaya lang, syempre, alam mo, yung tao, hindi mo naman makikilala ugali ng tao hanggat hindi mo nakakasama sa isang bahay, di ba? Oo. Nung unang taon na magkasama na, parang sabi ko, hindi maganda. Hanggang sa tumagal, sige lang. Ako naman kasi, bilang babae, lumulugar pa rin ako sa pagiging asawa na babae. Palaging andyan yung pagpapaliwanag, na dapat ay ganito tayo, dapat ay ganon, kasi hindi lang tayo 1 taon, 2 taon magkasama, kasi habang buhay tayo magsasama bigkas. Yung mga anak mo, ma'am, nasa iyo lahat o Sir, Nasa akin lahat, nung mga wala pang asawa. Nung nagkaroon na sila ng asawa, na hiwa-hiwalay na kami. sir, bitawan lang po yung mic. Huwag na pong hawakan ng kamay. Okay na po yan. ay nag-iisa ka lang pala sa bahay mo? Ako lang mag-isa. Dito, ako lang mag-isa dito. Pag umalis ng umaga, pasok sa trabaho, tapos balik na naman sa bahay, tutulog lang. Ah, may So, trabaho din. May trabaho din pala kayo? Ako naman ang Diyos yung nagtatrabaho naman ako. Hindi naman ako nawalan ng trabaho ever since. Kasi kailangan. Kailangan magtrabaho. Yan. Ikaw, magkwento ka. Ang dami ko nang nasabi yan. Hindi ka nagkwento. Hindi naman kasi, hindi ka rin kasi nagtatanong eh. Aba, syempre, ikaw yung magkwento. Kaya nga tayo nandito para tayo magkwentuhan. Ako hindi nakagalit ha, ganito lang talaga yung punto ng Cavite. Ako yung Cavite niya puro, kaya ganito magsalita, akala mo yung galit. Pero Ako kay kasi ako dati nakapunta ako diyan sa Cavite sa Tres Martires. yeah, malapit yan dito. Matagal din kasi ako sa Maynila dati, nasa Novaliches, Quezon City ako. Okay. Nagtatrabaho ako diyan sa Manila dati. Tapos Malapit lang yan dito ng 13. tapos diyan ako sa sa Dasmariñas. Diyan sa SM Dasmariñas, Cavite. Oo. Oo. Para lang yun. Malapit lang yun sa pinagtatrabawan ko. Pero matagal na yun eh. Siguro iba na kasi ngayon eh. Malaki na siguro ang pagbabago kasi ang tagal na ng panahon. Anong year ka na andito? 2001. Maganda Tagal na. na. Maganda na ngayon ng Cavite. Ang ganda na siguro ang Cavite ngayon. May mga ginagawa ng mga kalak. May kalaks na dito sa amin. Okay na, maganda. Maunlad na ang Cavite. Unlike before na talagang parang unlad. Hindi na, maganda na. 22 years ako dyan sa sa Maynila. Okay. Tapos umuwi lang. Puro mag-rental ang bahay dyan sa Manila eh. Mahal. Mahal. Kaya umuwi na lang ako dito sa amin. Dito lang ako naghahanap ng trabaho. Oo, kung halimbawa naman na malapit ka dyan sa inyo, tapos malapit ka sa family mo, Oo. konti lang naman yung depression na susweldohin mo dito, tapos dun sa inyo, bakit ka pa magtitest dito sa Manila, di ba? Pero sa tagal niyo, ma'am, hanggang ngayon wala Nawawala na signal mo. mula nung Intindihan na walang ka ng signal. mula nung naghiwalay kayo ng asawa mo, hindi ka nagkaroon ng boyfriend? Nagkaroon ako ng boyfriend for 7 years. Foreigner siya, taga San Diego, California. Pumupunta siya dito. Kaya lang, nung nag-pandemic, nag-stop na siya. Tapos, may mga nangyari na hindi ko gusto. Kaya, sabi ko, okay na. Hindi, sa ngayon, wala akong boyfriend ngayon. Abay, ako yung nandito ako, okay, may boyfriend. Oh. Eh, kung ako may boyfriend ako, hindi makikijoin dito. Ah, ganun ba? Ay, bawal ka dito, may boyfriend. Oo nga po naman. Oo nga naman po. Di ba, bawal nga dito. Oo nga. Kaya nga sumali, ano?
naman, parang magkaroon lang ng kaibigan, ganyan. Oh, ganun din ako, ma'am. Siyempre, ganun lang naman talaga ang umpisa eh, kaibigan. Siyempre, gusto mo makilala ang tao. Oo. Labi na, Pagka nandito ka, magkakaroon ka na agad ng boyfriend o karelasyon. Hindi ganun. hindi naman ganun kadali. Kasi, siyempre, nasaktan ka nga nung dati, tapos, sasali ka kaagad. Siyempre, kakilalanin mo muna yung tao. Bago ka hindi naman yan maano eh. Siyempre, kaibigan muna. Kahit naman siguro ako, ma'am, kaibigan muna. Oo nga. Kasi hindi naman madali eh. Mahirap masaktan. Kaya nga. Pag nasaktan, wala na. Wala na. Saka hindi na, itong mga edad ako, sa edad ko na to, parang wala na rin ako interesado. Sabi mo na mag-aasawa. Parang wala na akong ano. Pero, okay pa naman kasi maganda pa naman eh. Batang-bata pa man tingnan. Ay, ay. Bata pa man tingnan man eh. Parang 30 plus pa naman. Matanda na ako. Hindi naman halata. Mayroon nga iba, 50 na ka. 50 na, 50 plus na. Nagkaka-boyfriend pa rin. Size 60 plus. Oo naman. Pero naman, kaya lang, di ba? Kung anuhin mo yung mga sitwasyon, pwedeng wala, pwedeng meron, ganun lang eh. Ganun talaga. Siyempre, mas maganda naman din yung may kasama ka sa bahay, may kausap. Kasi iba naman talaga yung anak. Kasi yung anak may pamilya din. Oo, Tapos, totoo. Minsan nag-iisip din ako ng ang ina, ang magulang, nandyan naman ang support sa mga apo. Anak, apo. Pero hindi talaga lahat na ganun talaga na makapokus. Mas maganda talaga. Lalo na kung nag-iisa ka lang sa bahay. Tapos kasama mo yung mahal mo. Iba talaga yung anak kaysa apo or sa yung asawa mo na talaga. Pero ano lang, okay lang naman kahit isa, kasi tinan mo ha, mag-aasawa ka. Bago ang magiging asawa, may konsumisyon ka. Naku po, nanay ko, hindi na hoy. Baka lang Ganun talaga. ang ulo pagka ganun. Ganun din, kami mga lalaki, ganun din eh. Yung siguro, yung iba sumasali dito, naghahanap din ng magandang karelasyon. Kasi lahat naman tayo dito nasasaktan pag sumali dito kang Sir DJ. Naghahanap ng success talaga. May nagkakatuluyan dito, ano? Oo. Kaya nga sumali ako, baka may makatuluyan ako dito na Madami dyan. matinok. Madami dyan, maghanap ka. Madami. Marami talaga. Madami talaga. Pero, siyempre, nanigurado din na hindi na mauulit na masaktan ka. Oo naman. Tsaka isa pa nga, dapat, kung pipili ka ng magiging partner mo, maging careful ka. Hindi yung porke makita mo na maganda, na sexy, agad? Hindi ganon. Alam mo ngayon, hindi mahalaga ako para sa akin sa sarili ko ha. Hindi importante sa akin yung panlabas yung appearance ng tao. Kahit na ikaw ay pangit, kahit na ikaw ay maitim o ano yung itsura mo, basta't ikaw ay tao at saka tatanggapin mo ako ng buong buo at mamahalin ko, ay wala namang pag-uusapang hindi kasi 'di ba? Yun lang naman ang hanap ng isang tao ng makakapartner. Hanap pa nga ng gwapo. Ang ugali naman ay ugaling kanto, 'di ba? Nagtatrabaho, o 'di ba? O bakit ka pahanap ng ganun? Kaya hindi naman ako sa mga ganyan yung itsura, hindi. Kasi may mga pangit talaga na pero mabait, 'di ba? Ganun. Ako ganun din ako, ma'am. Hindi ako namimili ng kung maswerte ko na hindi tsuraan, basta ang importante talaga yung yung totoo siya, yung hindi ako sinasaktan kasi ang hirap na Totoong tao. yung totoong tao talaga.
May nakakausap mo kabayo. Ang hirap eh. Hindi, Mahirap mahirap pag nasaktan kasi mahirap maka-move on ka agad. Hindi agad-agad. Promise. Hindi maka-move on. Hirap. Mas maganda talaga yung totoo. Dahil Kahit, ko yung tatay ng mga anak ko, dinanas ko yan talaga. Sabi ko nga, kaya ko to. Tsaka, pag nasasaktan ka, nangangayat ka ako eh. Nangangayat. Hindi ka masyadong makakain ng husto. Ayun mo. Parang nakakaroon ka ng depression, ano? Oo, depressed. Tsaka lalo kang tumatanda. Kaya pala ganyan na itsura mo. Sorry. Pero ikaw nakamove on ka na siguro. Mas maganda naman kasi sa'yo. Mas maganda naman kasi sa'yo, ma'am. Paano hindi ka makakamove on? Almost 14 years na, hindi ka pa makakamove on? Ano yung 14 years na, dala mo pa hanggang ngayon? Hindi Oo nga, na. tsaka nalilibang ka sa anak mo, tsaka sa apo mo. Oo, nalilibang. Araw-araw na naman. Hindi kami nagkikita araw-araw. Kaya lang, nag-uusap kami lagi sa video call. Chinecheck ko yan sa umaga at saka sa gabi. Chinecheck ko yung mga apo ko. Tapos pag biglang tumawag, hindi ko yan kakausapin kahit nasa trabaho ako. Tapos, madalang kami magpangita kasi nga lagi ako nasa trabaho. Tapos sila naman, may mga trabaho din. So, pag may free time o kaya mga family day, yan, nagkakaroon kami ng pagkakataon. Tapos pag sinabi ko sa kanila na, day off ko sa ganitong araw, pumunta kayo kasi andito ako. Dito kami lahat, maingay, magulo. Yun lang. Maganda, kasi may apo ka naman kasi. O, ikaw ilan na ako mo? Oh, wala pa akong apo eh. Ano? Mas mukha ka pang lolo sa akin. Wala pa akong apo, ma'am. Isa lang anak ko, 14 years old. Sorry ha, ako ganito lang magsalita eh. Basta ako ganito magsalita. Okay lang, okay lang, okay lang. Hindi naman ako, basta ako ganito kami magsalita mga kabitin niya ha. Akala mo yung laging galit pero hindi. Parehas tayo pa. Ito nga. Di tayo parehas ha. Ikaw nga, wala pang apo, mukhang lolo ka na. Ako nga, may apo na. Sabi mo, hindi pa ako mukhang lola. Di ba? Sana all. Sana. Sana all daw. Hindi, ang nakakatanda kasi, hindi salamin eh. Pag hindi magsalamin, ang bata eh. Nakasalamin kasi eh. Hindi. Kung talagang ito ay matanda na, ikay matanda na, kasi kung salamin ang wala. Ipagtatanggol mo ba yung sarili mo? Wala ipagtanggol yung sarili mo. Oo nga naman. Oo nga naman. Ikaw, ano trabaho mo? Farmers? Okay yan. Maganda yan. Nagtatanim ng palay? Oo, nagtatanim ng palay, saging, niyog, mga duma. Ano? Ganun lang, mga duma-duma. Ano tuma? Kamuting kahoy, kamuti. Okay. Ano Ganun ba lang. yung lugar niyo, bundok? Bundok, pero hindi naman bundok yung bahay namin. Hindi naman yung bahay niyo tinatanong ko yung lugar niyo. Hindi naman. Okay. Alam mo, magandang tumira sa mga ganyan, yung sa mga bukid ba? Yung, hindi ka tulad dito sa amin na tabi-tabi yung bahay, di ba? Oo, dikit-dikit na kasing bahay ngayon dyan sa inyo eh. Magandang dyan, magandang ano ba, baka-bakasyon. Malay mo, kung tumagal yung prinsip natin, pwede kang magbakasyon dito. Sana all. Ako po, hindi namin napakalayo. Malapit lang yan pag gustuhin. Pero last year, nagpunta ako ng Davao. Sumama ako dun sa kaibigan ko. Malapit lang yung Davao sa amin.
nagpunta kami doon, 15 days ako doon, namasyal lang kami, nagbakasyon. Saan sa Davao, Ganda ng lugar. Mm-mm. Saan sa Davao? Sa Govjen, Davao del Norte. Davao del Norte. Mm-mm. Malapit lang yan sa amin, ma'am. 8,000 pamasahe. Ano kung saan sa pamasahe? 8 hours. 8 hours ba? 8 hours. 8 hours yan. Biyahe ba? Biyahe. Yung first biyahe. Hmm. Oo nga, kasi yung ano kami doon, nagpunta kami doon. 7 hours yung biyahe namin sa van. Grabe layo. Oh, ganun talaga. Pero maganda naman. Maganda naman bumiyahe basta, ano. Malay mo, makapunta ka dito sa amin, sa aming lugar. Oo naman, pag may time ba, tapos may budget ka. Hmm. Paano naman, mahilig ako sa mga ganyan-ganyan. Tas, kasi ang ano namin, meron na kasi akong kaibigan, meron akong best friend. Sa loob ng isang taon, dapat 2 beses kaming nagbibiyahe. So, nagpunta ako ng Davao, tapos last October, nagpunta kami ng Baguio. Ganun ba? Para bang ano na lang, enjoyment lang. Kasi, kailan ka pa maggagala-gala pag super citizen ka na, pag may tungkod ka na, di ba? Tama. Kaya ngayon, halimbawa, may mga budget kami. Sige lang, gala-gala lang pag may time. Tapos, ipon-ipon uli. Trabaho na naman yan. Pagdating dito sa Manila, trabaho na naman trabaho. Tapos pag nakipo na naman, gala na naman ng mga gurangis, di ba? Tama. Ganun talaga, ganun. Oo. Malay mo, next time, sa Cagayan City ka na naman pasyal. Oo nga. In God's will, malay mo, di ba? Malay mo. Loobin ng papagad na makarating dyan. Sa Cebu, nakuha talaga ako ng Cebu. Sa Mactan. Oo. Ano mga ganun-ganun ba? Kasi, naalam ko na lang sa sarili ko, kailan pa ako pupunta dyan pag hindi ko na kaya. Pagka mga senior citizen na ako, may tungkod na ako, hindi na ako makakagala. Tagal pa kasi 49. Ilang taon ka? 49? Oo, sa March. Itong dadating ng March. Wala na, matanda na. Umamin. Ano, hindi mo naman pwedeng ikaila. Hindi mo naman, proud ka pa nga dapat, di ba? Oo. Bless pa rin tayo kasi alam mo kung bakit dumating tayo sa edad na ganito. Unlike na iba na namamatay ng maaga, di ba? At least tayo kasi ito yung edad natin, malakas pa tayo. Di ba nakakapagtrabaho pa, nagagawa pa natin yung gusto natin gawin. So proud. Proud to be gurang. Tama. Di ba? Oo, dami ng uban, no? Yun lang. Wala akong uban. Tamang-tama yung pagtawag ko kay Sir DJ bagong tahal ako. No, wala yung uban ko. Kanina pa lang natapos yung pagtalo. Bagong gupit ba? Ano, pinagpunta mo kanina? Kanina pa lang. Kung nandiyan ako, bubugbugin ko yung gumupit sa'yo. Ay, tatay tayo dyan. Buhay ba ba yung gumupit niyan? Nabubulol ako pag nagtatagalog ako. Kasi tagal ko nang hindi nagtatagalog eh. Bisaya kasi ako eh. Nabubulol ako magtagalog. Hindi, okay lang naman. Naiintindihan ko naman. Naintindihan mo? Nabubulol ako eh. Hindi naman. Okay lang naman. Okay lang yung Tagalog ko? Oo. Okay lang yung Tagalog mo kasi halatang Bisaya ka. Oo nga naman talaga. Akala ko yung ipapartner ni Sir Lily sa akin, Bisaya din eh. Juicy ka pa? Di akala ko Bisaya. Yun pala Tagalog. Pero okay lang naman eh. Pag ako nanonood dito, pag yung, halimbawa, yung nasa trabaho ako, nakikinig ako niya na nanonood ako ng ano nila, yung live nila.
Oh, ganun din ako. Lagi kong nanonood eh. Kung saan-saan kang lugar makapapunta ng ipapartner sa'yo, di ba? Kaya nga nagsisearch ka eh. Ano yun? Nagsisearch ka, tapos yung gusto mo masusunod. O, di pwede yung ganun. Oo nga naman. Ako lagi ako nanonood kang Sir DJ. Lagi akong nagko-comment din minsan. Nag-like. Ako, silent reader lang ako. Ako nanonood. Kasi ako minsan, nanonood ako kasi natutuwa ako eh. Nagtabas nalilibang. mga comment kasi nakakatawa yung comment ng mga tao, no? Natutuwa ako. Tsaka na minsan, nagbabasa ako sa mga comment. Nagbabasa ako sa mga comment din. Nakakatawa. Oo. Natutuwa kasi, siyempre, naghahanap ka rin ng kapartner. Gusto mo yung, parang maganda rin. Maganda rin programa ni Sir JD. Kasi, mga comment, nababasa mo. Sa comment, sir, wala kang nagustuhan sa comment, sir? Yung iba, sir, yung iba, hindi ko nagugustuhan. Hindi, I mean, Wait lang, wala kang na add friend po doon sa mga nagko-comment ng mga babae? Ay, wala, sir. Ah. Wala, sir, wala. Yung iba kasi, hindi na sumasali dito kasi meron po silang mga nakilala dyan sa comment, ganon. May mga nabiktima yung iba eh. Ganun ba? Hello! Ano sabi? Mga biktima? Hindi, yung iba, yung ganyan kasi, sir, hindi nagsasabi ng totoo. Uy, judgmental ka. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Kung alam mo, kung may mga tinatago man sila, wala ka nang pakialam doon. Babayaan mo sila. Huwag ka na mag-comment ng ganyan. Di ba bawal Ay, na? hindi ako nagko-comment. Nung pinorward sa'yo na na rules and regulation, yung Pero ako, hindi ako nagko-comment. Yung gusto ko lang nagko-comment, yung matutuwa ka lang. Ganun. Matatawa ka lang Matutuwa. talaga sa matatawa ka lang. nila, comment nila. Matawa ka lang sa comment. Ganun lang. Ayun. Ano lang, tawa-tawa lang, pero huwag kang mag-comment na baka may tinatago sila, baka may mga sila. Sila na yun, alam nila alam nila yung ginagawa nila, kaya balas nila. Bahala sila sa buhay nila. Tama yan. Sa ilam. Tatandaan mo palagi na ang importante ay mahalaga, ha? Ganun talaga. Ang Yun. mahalaga, mahalaga. Diba, ganun lang yun. Oo, Sa company kayo nag-trabaho, ma'am? Ano pangalan niyo, ma'am? Tagal usapin niyo kilala. Kanina pa tayo nag-uusap, hindi mo alam yung pangalan ko? Ikaw nga, alam ko pangalan mo, Jepoy eh. Ajay po. Irene do? Irene? Ay, apelido niyo, ma'am? Tanong-tanong ka ba, makikita mo nga dyan. Irene? Hindi. Irene, ano apelido to, ma'am? Huwag mo na yung tanong apelido. At yung apelido ko yung apelido nung napakabait kong ex. Huwag mo nang tanong-tanong yan, eh. Kung pwede ko naman burahin ko na yun. Hindi lang talaga kaya eh. Kasal kayo, ma'am? Kasal kayo? Kasal? Oo. Ganun pa. Yung annulment, ongoing pa. Ang laki nga nang naubos eh. Magkano ang ginastos sa annulment, ma'am? Huwag mo nang tanongin. Bawal tayo magtanungan dito ng pagdating sa Lagi, ganyan. oo nga naman. Kaya nga nakakapagsisi. Nagsisisi wala ba? Kasal kasi, no? Sabi ko nga, alam mo, kung panahon na ngayon na ako'y kabataan na, yung mga 20s, hindi ako magpapakasal. Para sa akin, ha? Para sa akin. Yung iba dyan, di ba, gusto nila kasal. Pero ako, na-experience na natin. Pero nagustuhan mo rin ang kasal, ma'am, kasi dalawa anak mo? Oo, dalawa. Pero kinasal kayo, wala pa kayong anak. Di nagustuhan niyo? Oo naman. Hindi naman ako magpapakasal ng hindi ko gusto. Di ba sabi ko nga sa iyo,
bilang babae, lumulugar ako sa pagiging asawa. Pero yung asawa mo ngayon, ma'am, nag-asawa din. At may asawa siya. Eh, okay lang sa'yo. Ah, sa akin ay walang hindi ayos. Sabi ko nga sa iyo, ako yung umalis sa bahay ko kasi May anak ako, na rin. hindi na nga ako makatiis kasi nga, yung ugali ba? Kasi ako, kahit ako may ganitong masungit, sabi mabait naman ako. Ano? Ano, ma'am, ano ba yun? Ilimot na ako. Ano? Oo, ito. Sige, kaya mo yan, go. Sige lang. Ewan ko, ambot sa langaw. Sige, kaya mo yan. Okay, isipin mo muna. Ewan ko, ambot sa langaw. Yun, ambot sa ko daw. Ano sasabihin mo? Sabihin mo na. Mamaya, ikakat na Nauubos na yung, nauubos na yung ano, yung naisipan ko. Nauubos na. Ano lang. Dapat ikaw, pag sasali sa ganito, nakalista yung mga itatanong mo. Tsaka ikaw, huwag kang kakain. Nag-ismo ka? Ano po? Nagsisigarilyo ka? Hindi po. Oh, very good. Since bata pa ako hanggang ngayon, di ako nagsisigarilyo. Maganda yan. Tama yan. Tama nga, huwag ka magsisigarilyo talaga. Kasi alam mo, hindi maganda yun sa katawan. Oo nga. Dapat lang na huwag ka magsigarilyo. Kasi alam mo, lalo kang tatanda pag nagsigarilyo ka. Yung itsura mo ngayon, di ba? Ganyan ka. Pag nagsisigarilyo ka, magiging 70 years old yung itsura mo. Kaya dapat, alagaan ang sarili. Oo nga eh. Yun lang puhunan, ano? Ano puhunan mo? Puhunan pa yan, Yan. ha? Yan ang puhunan ng sarili nato. Oo. Sarili natin. Mm-mm. Alagaan. Mm-mm. Yun lang naman talaga. Hiram lang Ganun naman ba to. talaga? Hiram lang naman eh. Kaya nga, hanggang malakas pa, enjoy lang. Enjoy ang buhay, di ba? Oo, ganun. Enjoy lang. Hanggang malakas pa. Mm. Pag hindi na malakas, wala. Sa bahay na lang. Wala na, pag hindi na malakas, wala na, mahipang ka lang ng hangin, tulog ka na. Diba? Ganun yung mga lola ko noon eh. Sasanda lang sa dingding. Pag Oo. nahipan ng hangin, may tulog na. Tulog na. Dudukutan ko na yung mga pera sa bulsa. Mga barya-barya. Barya-barya. Tanong pa. Sayang ang oras, Oo nga eh. Wala na akong maitanong eh. Mm. Yung sinasabi ko sa iyo dapat nakalista yung mga tatanong mo dito. Dapat nakaready ka. Diba? Ako nga, hindi ko ni-ready yung mga tanong ko, pero hindi pa ako nauubusan eh. May anak na rin yung asawa mo, ma'am? Meron silang anak isa. At saka, doon sila nakatira sa bahay namin dati. Wow. Diba? Mabait ako. Tapos, nag-rental ka na ngayon. Oo. Hindi ako makakabili ng bahay ko. Awa naman ng Diyos, nakakaya ko naman. Pero ako, yung nanay ko, nung nawala yung nanay ko, doon ako pinatitira sa bahay ng tatay ko. Kaya lang, siyempre, ako, gusto ko may private ako kasi pag dumadating ako ng trabaho, ayoko na maingay, gusto ko nang makapagpahinga. Pag may kasama ka, di ba, hindi mo may iwasan. Ako kasi talaga, ever since, gusto ko talaga, hindi maingay, hindi magulo. Sabi ko nga sa'yo, dapat sa cemetery ako nakatira, hindi lang pwede, matatakot ako doon eh.
nung nakaraan, last 2023, February, namatay yung tatay ko. After 5 years na mamatay yung nanay ko. Sumunod yung tatay ko. Ngayon, yung bahay ng tatay, napapunta sa akin. Ah, Sa akin na pabigay. Malaking bahay. Ngayon, yung anak ko naman panganay, nangungupahan din siya. Kaya sabi ko sa anak kong panganay, 3 yung anak niya eh. Sabi ko, kayo na lang ang tumira dyan sa bahay ng tatay. Ako na yung mag-giveaway para kahit na ako yung mangupahan, huwag lang sila yung mahirapan sa pag-upa. Eh sabi ko sa kanya, dyan na lang kayo. Ako na lang ang mangungupahan. Ngayon, kapag dumating yung oras na hindi ko na kayang umupa, wala na akong trabaho, saka na lang ako uuwi dyan. Kasi wala na akong pang-upa, diba? Kasi malaki naman yung bahay ng tatay ko eh. Malaki yun. Sabi ko, hindi ba rin ako yung mahirapan sa pag-uupa, sa pagrerenta, basta wag lang kayo. Kaya sila yun nakatira doon. Mhm. eh, yung mga anak mo, pupunta rin dun sa yung husband? Mhm. Medyo ano naman sila, kasi alam mo may mga sitwasyon kasi ng mga uga-ugali na nakakahiya pang ikwento. Pero, hindi sila in good term ng tatay nila. So ako naman, kahit pa sabihin na sila na kami hiwalay, lagi ko sinasabi sa kanila na kahit anong gawin nyo, yan magulang nyo, tatay nyo yan. Mm-mm. Dapat ang respeto laging andyan sa magulang. Sabi ko kasi magulang na din kayo. Mm-mm. Ano man ang pinagdaanan namin ng tatay nyo, dapat hindi kayo sumasalit. Kasi nakasurvive naman tayo eh. Magulang nyo yan. Oo. Late ko lang, noong 22, birthday ng tatay nila. Sabi ko, pumunta kayo. Nagpunta naman sila. Ayun, Sama-sama din. nila. Sabi ko, maganda yung ganyan. Kasi alam mo, kahit pa ako ako kasi, okay na ako, mamugo na ako eh. Pero nagsama-sama din kayo pag Pag makikita December. ko siya, parang wala lang, okay lang. Kaya lang, ang problema, siya yung parang, alam mo, yung parang galit sa akin. yung husband mo? Oo. Ako sana, ang gusto ko sana, maging magkaibigan kami, yung mag-usap, lalo na pagdating sa mga bata. Eh, siya Ganun parang, parang Dapat ayaw talaga. niya. Dapat talaga ganun. Eh, ako naman, ayoko naman siya pilitin. Kung ayaw mo, di ba? Diba? Sige. Connected na po kayo sa isa't isa na po, na sir, ma'am. Thank you sa time ha. Good luck sa inyo. Thank you, sir. Thank you. Tuloy-tuloy po yan pag-uusap ninyo, i-off cam ko lang. Thank you. Wanted